Benedict, una, bakit sinasabi ng NBI na may ideya na sila? Ibig sabihin nito na mayroong sightings sa mga lugar si Senator Ronald Bato de la Rosa? Magandang hapon, June. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, may mga natanggap silang impormasyon dito nga sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon din sa NBI Director, hindi rin anya nararapat sabihin na nilusob nila ang Senate compound dahil nasa GSIS compound ang mga tauhan ng NBI. Mayroon naman ng lead ang National Bureau of Investigation o NBI sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon, bandang alas 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, May 14, nang makalabas si Senator de la Rosa. Ngunit matapos ang paglabas nito sa Senate compound, ay mayroon naman ng lead ang NBI sa kinaroroonan nito. Mahirap naman po mag-announce na nandito siya kasi people try to speculate eh. Ang dami pong lead na binigay, but we have a lead kung nasaan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung asan talaga siya. But again, sinabi ko naman yun, if there's somebody who is a person that should be asked, unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Samantala, tumugon naman si NBI Director Melvin Matibag sa mga naging pahayag ng ilang mga senador na under attack ang Senado nitong May 13 ng gabi. Ayon kay NBI Director Matibag, wala naman anila silang tauhan na nasa loob ng Senado noong mangyari ang pagpapaputok ng warning shot ni dating Office of the Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. So pag makita niyo yung video, which I've seen already, sa GSIS talaga. That's why yung sinasabi na si NBI Director nagsisinungaling dahil sinabi niya walang tao sa Senado. I think yung mga sumama sa GSIS na media can prove that na wala talagang pumasok doon sa Senado. That's very clear. Kaya ako nagugulat ngayon because some of them are saying na ngayon, sabi nila wala daw silang agent sa Senado. Tapos hahabulin nila at sa GSIS. Because they suddenly realize na sa GSIS lang pala talaga yung mga ede. Muling giniit ng hepe ng NBI, nirequest sila ni GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa GSIS compound. Dapat din nila na magsagawa kaagad ng evacuation sa mga tao sa Senado kung ito ay under attack. It's a protocol kung if you are being attacked and you're under threat at may opportunity ka namang umalis sa bahay mo dahil alam mo ma-overpower or anything, anong gagawin mo? Dapat the first thing that you did, evacuate mo na yung, lalo na yung mga senators. Kasi importanteng mga tao yan. Diba? So there is a danger. But you stayed until 12:30. Yung pinakahuling umalis, 2:30 a.m. Tumakas pa, diba? Iginit din ni Director Matibag na naghinala lang umano si retired Police Major General Mau Aplaska na papasok sa loob ng Senado ang mga tauhan ng NBI. Mali rin umano ang paniniwala ni Aplaska na ang nangyaring pagbabarena sa pinto na nagkokonekta sa Senado at GSIS ay ang gagamitin ng NBI para pasukin ang Senate complex. Yung pagkilos niya, all based on assumption. Sa paghihinala, in street term, sa pagkapraning, lulusubin na kami, nagbabarena na. Only to find out, yung pagbabarena pala is to secure yung door para hindi makapasok from Senate passing to the GSIS. Doon po lang. So mahirap pong magbase based doon sa suspetsa. Yung tamang hinala, mahirap po yun. Naniniwala din ang NBI Director na hindi sana magkakaroon ng palitan ng putok ng baril ang OSAA at NBI kung mayroong maayos na koordinasyon sa kanila ang OSAA. Ayon sa NBI, hindi dapat sila ang tatawag sa OSAA dahil wala naman silang gagawing operasyon para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. I agree, hindi nakapag-usap. Pero ang sasabihin ko lang, yung sinasabi ni General Aplaska, dapat tawagan ko siya kasi may operation pala. But the problem is, sabi ko, tatawagan, wala naman kaming operation talaga sa Senado. But if you will check, kausap ko yung GSIS because doon kami nag-deploy eh. So dapat yata, it's General Aplaska who called, at least that's the head of security of GSIS. June, ayon pa kay NBI Director Melvin Matibag, may mga naisumiti na sila sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group tulad ng spot report at mga ballistic report ng baril na dala ng mga operatiba. At kanina ay nagbigay din ng pahayag
ng pagsuporta ang NBI Retirees and Ex-Employees Association, kung saan kinundi na rin nila itong ginawa ni dating OSAA head Mau Aplaska dahil mailalagay nito sa panganib ito ngang mga tauhan ng NBI na nasa GSIS compound. Yan mo ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson.